Life After Prison. By Silence You. Kabanata 701 hanggang 710. Hoy, hindi ba ang dalawang ito ang mga war chief, sina Mr. Stewart at Mr. Zalton? Hindi nagtagal ay napansin ni Carlito ang 2 taong nakatayo sa tabi niya at namangha sa kanila. Lumapit si Sergio at sinabing, "Pagbati, mga kagalang-galang na war chief. Nandito rin ba kayo para dumalo sa kasal ni Mr. Severin?" Napangisi si Stewart nang marinig iyon at sinabing, "Dumalo sa kasal? Ha ha ha. Baka walang kasalang dadaluhan kapag tapos na kami, kaya dapat umuwi na lang kayo." Nang marinig iyon, agad na naalala ni Sergio ang huling minutong pagkansela ng kasal ni Horus at naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi niya maiwasang hikayatin si Mason. "Ikaw at ako noon pa man, Mason, at matagal na tayong magkakilala. Pakiramdam ko ay dapat kong ipaalala sa iyo na ikaw ang dapat na umuwi. Hindi si Severin ang uri ng tao na kaya mong masaktan. May mga bagay na hindi ko malayang sabihin sa iyo." Tumawa ng malakas si Mason nang marinig iyon. "Ano ang inaalok nila sa iyo bilang kapalit ng pagsasalita para sa kanila? Sa wakas nakita ko kung anong uri ng mga tao kayong mga negosyante." Hindi natuwa si Sergio nang marinig iyon, at sinabi niya nang may pag-igting, "Hindi na ako mapakali na pasayahin ka. Nasabi ko na kung ano ang dapat kong sabihin, kaya sana hindi ka magsisi kung magdesisyon kang hindi makinig sa payo ko." Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang grupo at sinabing, "Tara na, ha ha ha. Dapat nataman mo ang ulo, tatay. Bakit siya magagalit kung hindi?" Nanunuya si Horus sa narinig ng grupo ni Sergio. "Hayaan mo na silang umakyat sa atin. Hihintayin natin na iabot niya kay Severin ang pera niyang regalo para pagsisisihan niyang ibinigay ang pera pagkatapos ng buhay ni Severin." Ha ha ha. Tumawa si Mason na may malisyosong ekspresyon, tiwala na makakaharap niya si Severin sa pamamagitan ng pagdadala ng 2 war chief. Nakamit ni Stewart ang isang level 8 warrior king, kaya walang masyadong tao na level niya at kayang makipaglaban sa kanya. Mr. Carlito Sanchez, pinuno ng Drakam Sanchezes, ay narito kasama ang kanyang ama upang batiin ang mag-asawa sa kanilang masayang pagsasama. Sabi ng parehong boses. Ang mga Sanchez. Hindi pwede iyon. Isa sila sa nangungunang 10 pinakamayayamang pamilya ng negosyo ng Drakodam. Napasinghap ng malalim si Catherine sa takot, sa pag-aakalang dumating na ang lahat ng big shot sa araw na iyon at wala nang lalabas pa. Nagulat siya nang mas marami ang dumating. Ang pangkalahatang impluwensya ng gayong mga pamilya ay karaniwang katulad ng sa isang war chief, at higit sa lahat, ang mga Sanchez ay isang napakayamang pamilya ng negosyo na ang mga koneksyon at pundasyon ay malalim. Anong nangyayari? Bakit nandito rin ang mga iyon? Napakapalaisipan ni Severin. Ang Zelancos, ang Ballards, at lahat ng iba pa sa Brookborn ay nagulat muli, at ang ilan sa kanilang mga panga ay halos malaglag din sa lupa. "Mga sir, ito po si Severin." Bilang pinakamataas na pinuno ng And Only Jewelry Corporation, si Dietmar lang ang kwalipikadong manguna at magpakilala sa magkabilang panig. Samantala, hindi maintindihan ni Phoebe kung bakit mahihirapan si Sergio na gumawa ng ganoong katagal na paglalakbay at nagsimula siyang magtaka kung labis ang pagpapahalaga ng matanda sa kakayahan ni Severin. Pagtingin pa lang nila ay nakita nila si Valerian na nakatayo kasama sina Norbert at Lori sa pinakadulo. Ang mga mata nila ay nanlaki sa gulat at halos bumagsak ang mga eyeballs nila sa lupa. Dumating dito ang 3 big shot na iyon. "Ang pangalan ko ay Sergio Sanchez. Tuwang-tuwa akong makilala ka, Mr. Severin. At ako si Carlito Sanchez pagbati, Mr. Severin." Magalang na yumoko ang mag-ama at magalang na binati si Severin. "Lubos kong ikinararangal na handa kayong lahat na maghirap na pumunta dito at dumalo sa aming kasal. Dapat hindi ka na gumastos ng ganoon karaming pera sa isa pang regalo kapag nabigyan mo na kami ng isa noon." Tumingin si Severin sa kanila at nakangiting sabi, "Hihihi. Nagbibiro ka, Mr. Severin. Masyadong masungit ang mga kilos namin tungkol sa nakaraang insidente, at kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pagpapakita ng pagiging magnanimous."
Sabi ni Sergio na may mahinang ngiti at casual na pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Masyado kang mabait. Lahat ng nandito ngayon ay ang aming mahalagang bisita, at kasama ka doon. Ngumiti si Severin at tumugon sa paraang hindi masyadong mapagpakumbaba o nagmamalabis. Hindi alam ni Catherine kung paano sasagutin, ngunit nagmamadali niyang hiniling kay George na ibigay ang kanyang business card. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang makipagkaibigan sa ganoong malaking shot ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa anumang mga proyekto sa pagtutulungan sa hinaharap. Lumabas ka rito at salubungin ang iyong wakas, Severin. May sumigaw habang ang lahat ay masayang nagkukwentuhan palayo. Ang malakas na yoys ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Mayabang na pumasok sina Horus at Mason kasama ang ilang tao, at ang sumigaw kanina ay walang iba kundi si Horus na gusto niyang punutin si Severin. Sinisikap mong patayin ang iyong sarili, hindi ba? Maglakas loob ka bang piliin ang pagkakataong ito para gumawa ng gulo? Sigaw pabalik ni Lily at naglakad kasama ang iba. Bumalik ka rito, Lily. Sigaw ni Severin, alam niyang kailangan niyang harapin at ng kanyang grupo ng mga babae ang ilang napakalakas na tao. Ha. Ano Severin? Natatakot ka ba? Mayabang na tanong ni Horus. Sumama tuloy ang mukha niya nang sumulyap siya at nakita si Rachel na nakatayo sa isang tabi. Ah, Rachel. Nandito ka rin. Ito ay perpekto. Malapit mo nang masaksihan ang dalawang war chief na ito na pumatay kay Severin. Ha. May mga tao sa karamihan na nakilala kung sino ang ibang mga tao. Hindi ba sila taga South County Mansion? Mukhang mga war chief ang dalawa pa. Kalokohan, ano ang nangyayari sa mundong ito? Ang mga tao ba mula sa South County Mansion ay nagdadala ng dalawang war chief dito upang gumawa ng kaguluhan dito? Ito. Ang ilan ay pinagsama ang dalawa at nabigla sa sitwasyon. Hihihi. Tingnan natin kung sino sa mga taong ito ang magiging matapang na makikitungo kay Mr. Severin ngayon. Sa gulat ng lahat, lumabas si Valerian sa crowd at tumayo sa harap ni Severin. Talaga. Nagtataka lang ako na makita kung gaano katapang ang mga taong iyon. Agad namang tumayo sina Norbert at Lori, mukhang handang harapin kung sino man ang manggugulo doon. Valerian, Norbert, at Lori nandito rin kayo. Nagulat si Stuart nang makita ang tatlong war chief doon. Hindi niya inaasahan na dadalo ang mga ganoong tao sa kasal ni Severin, at mukhang pumanig pa sila kay Severin. Tatay, ito. Nawala sa isang iglap ang pagmamataas ni Horus. Kumunat ang noo niya at hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Ang suporta ng tatlong war chief ay agad na nagbigay ng karagdagang kumpiyansa sa mga Shanahan, at buong tapang pang ang sinabi ni Stanley. Ano ang kahulugan nito? Handa ka bang gumawa ng kaguluhan dito? Kung gagawin mo, ito ay magiging katulad ng hindi paggalang sa tatlong war chief na ito. Sumama ang ekspresyon ni Mason, at hindi niya naiwasang sabihin. Mga kagalang-galang na war chief, ikinalulungkot ko na hindi namin alam na kaibigan mo si Severin, ngunit hindi namin siya madaling pabayaan pagkatapos niyang sirain ang kasal ng aking anak at patayin ang aming unang nakatatanda. Natuwa si Valerian sa narinig at hindi napigil ang sabihin. Ha. Hindi mo siya bibitawan, sabi mo. Anong karapatan mong manggulo sa kasal niya? Tama. Ikaw at ang iyong pamilya ay maghuhukay ng iyong mga libingan kung magdulot ka ng kaguluhan dito. Walang pidyo na sabi ni Lori. Nilinaw na ng komento ni Valerian na si Severin ay may isang uri ng koneksyon sa mga war god, at iyon ang mga uri ng mga tao na maaari lamang hilingin ng sino man na paboran. Napangiti na lang si Stuart sa isang tabi at nalilito kung ano ang susunod na gagawin. Sa sandaling iyon, may sumigaw. Tingnan mo, may helicopter doon. Isang helicopter ang bumaba malapit sa platform sa hindi kalayuan. Sino kaya ito? Bakit sila pupunta dito sakay ng helicopter? Muling nalipat ang atensyon ng lahat sa helicopter. Nang ang helicopter ay humigit kumulang 10 metro sa ibabaw ng lupa, isang figure ang tumalon pababa mula sa itaas at matatag na tumayo sa lupa. Pagkatapos ay kumaway siya sa helicopter at humakbang patungo kay Severin. Sino ang taong ito? Ang kanyang natamo ay tiyak na hindi mukhang mababa.
Nakasimangot na ungol ni Mason. Hindi niya pinangarap na makikilala ni Severin ang napakaraming makapangyarihang individual. Sa sandaling iyon, ang paalala mula kay Sergio ay pumasok sa kanyang isipan at nagsimulang gumapang ang takot. Yung matangkad at tuwid na figure na agad na nakilala ni Zalton. Ito ay si Mr. Warren Siegfried, isang war god. Wika niya sa medyo nanginginig na boses habang nakatayo sa tabi ni Mason. Isang war god. Dumating sa kasal ni Severin. Nagkatinginan sina Horus at Mason at naramdaman nilang umiinit ang kanilang mga ulo. Hindi ko akalain na may magpapakita dito na ganito kalaki. Hindi tayo madalas makakita ng ganito. Hindi katakatakang pinilit ni Severin na ibigay ng lahat ng bisita ang kanilang mga cellphone. Tuwang-tuwa si Stanley. Hindi niya pinangarap na balang araw ay makakatagpo siya ng isang Diyos ng digmaan. Sandali lang, bakit parang bodyguard siya ni Valerian? Saglit itong pinag-isipan ni Megan, at hindi nagtagal ay nanlaki ang kanyang mga mata. Siya nga. Siya talaga. At sinabi niyang nagkataon lang na magkaparehas siya ng pangalan bilang isang war god. Nang marinig iyon ni Felicia, tuwang-tuwa siyang tinapik ang kanyang dibdib. Hindi ba ibig sabihin nakipag-inuman ako sa isang war god? Si Warren iyon. Kasama ko siyang uminom. Huwag kang magkakamali, iyon ay si Warren ang war god. Hindi ako makapaniwala na may isang war god ang lalabas dito at darating sa ating kasal. Tuwang-tuwa si Zachariah at alam niyang magdudulot ito ng matinding sensasyon kapag may nabalitaan. Napangiti si Sheila. Kung malaman ng mga tao na pumunta si Warren dito para kumain, ang negosyo ng hotel namin ay magiging booming sa hinaharap. Lalong nagningning ang mga mata ni Zachariah. Oo, hindi basta-basta uunlad ang negosyo. Tataas ito sa hindi pa naririnig na taas. Tatay, bakit may war god corn sa kasal ni Severin? Namutla ang mukha ni Horus sa takot, at halos hindi sumagi sa isip niya na may kakilala si Severin na parang war god. Tingnan mo, paparating na ang isa pang helicopter. May napabulalas na naman. May nanggagaling din doon. Itinuro ng isa pang tao ang isa pang helicopter na nagmumula sa kabilang direksyon. Hindi nagtagal, bumaba si Beryl sa helicopter at lumapag ng matatag, kasunod si Callum. Laking gulat ng lahat ng naruroon sa kanilang pagdating. Ito ay impossible. Nandito rin sina Madam Beryl at Mr. Callum. 3 sa 4 na war gods ang nandito. Sino ba talaga si Severin? Peke kaya itong mga war gods? Mga artista ba sila o ano? Hindi napigilan ng isang lalaki ang umungol. Bantayin mo ang sinasabi mo. Nagmamadaling paalala ng isang lalaki sa tabi niya. Paano mo matatawag na peke ang mga taong ito? Sa tingin mo ba ay may maglalakas loob na magpanggap na isa sa 4 na war god? Hinihiling lang nilang patayin sila kapag ginawa nila iyon. Medyo natakot ang lalaki kanina matapos siyang parusahan at agad na nagsabi. Pero 3 sa 4 ang nandito. Hindi ko maiwasang maramdaman na panaginip lang ito. Masyadong surreal ito. Hindi lang itong 3. Tumingin ka doon. May isa pang helicopter na papalapit sa lugar. May nagsalita. Sa wakas, tumalon si Horus mula sa itaas, na kumpleto ang line-up ng lahat ng 4 na war gods. Narito lahat ang 4 na war gods. Sa sobrang sabik ni Catherine ay muntik na siyang mawalan ng malay. Ang ganitong eksena ay talagang lampas sa kanyang pinakamaligaw na mga pangarap. Lumapit si Severin kay Felicia at ngumiti habang nagtanong. Sa tingin mo ba sapat na ito para magpadala ng shockwave sa buong South County? Ito ang pinaka-nakakatakot na bagay na nakita ko. Hindi ko pinangarap na ang mga war gods ay darating at dadaluhan ang kasal kasama ang kanilang presensya, lalo na kung makita silang 4 na magkasama. Sabi ni Felicia sabay lagok. My goodness! Tamang-tama na tinanggap ko ang imbitasyon at dumalo sa kasal ni Severin. Alam kong may war god ang darating, pero akala ko si Beryl lang ang pupunta rito. Hindi ko inaasahan na darating din ang 3 pang war gods. Labis na nasasabik si Sergio, at muli niyang sinulyapan si Severin, iniisip kung sino siya at kung paano niya nakuha ang gayong paggalang mula sa mga Diyos ng digmaan. Pagbati, mga war gods.
Lumuhad si Valerian sa sandaling natauhan siya dahil ang pagluhod ay halos isang reflex action kapag ang isa ay nasa presensya ng isang war god. Pagbati, mga war gods. Sumunod ang mga tao at sabay-sabay na lumuhad. Si Mason at ang iba ay lumuhad sa lupa at nanginginig. Kung alam nila na kilala ni Severin ang mga war gods, mas gugustuhin pa nilang magtama ng bala sa ulo kaysa pumunta doon at subukang gumawa ng kaguluhan sa kanyang kasal. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Zalton? Si Stuart, na nakaluhod sa lupa, ay labis na natakot at agad na humingi ng payo kay Zalton kung paano magpatuloy. Si Zalton ay pawis na pawis. Kalokohan. Paano ko malalaman kung ano ang dapat kong gawin? Natutuwa ako na wala pa tayong nagawa. Hindi naman siguro nila tayo papatayin, di ba? Nakahinga rin ng maluwag si Stuart. Tama ka. Mapalad tayo na si Valerian at ang dalawa pa ay naninindigan lang para kay Severin kanina. Mas magiging mahirap ang mga bagay-bagay kung sa huli ay nakipagpalitan kami ng suntok sa kanila. Bakit hindi ka lumuluhod? Mabilis na paalala ni Stanley kay Severin matapos itong makitang nakatayo doon sa halip na lumuhad. Hihihi. Hindi na kailangan lumuhad. Dayan, nanay, tatay. Maaari kayong bumangon. Tumawa si Severin at tinulungan sina Dayan, Judith, at Maurice. Bumangon ka at maging mahinahon. Nakangiting sabi ni Warren sa mga tao. Nagpalitan ng tingin ang apat na war gods, lumapit kay Severin, at magalang na yumuko sa kanila habang sinabi niya. Pagbati, Guro. Hangad namin sa iyo ang isang mapagpalang kasal. Guro. Natakot ang lahat nang makita ang eksenang iyon at malaman na si Severin ang kanilang master. Karaniwang kaalaman na ang apat na war gods ay hindi kapani-pani walang malakas, kahit sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Bagamat may ilang napakalakas na individual mula sa mga pamilya na dalubhasa sa pagkamit at namuhay ng hindi napigilan sa mga mortal na tanikala, ang mga individual na iyon ay itinuturing na mga maalamat na karakter na hindi maaaring ituring na mga mortal. Gayunpaman, pagdating sa mga mortal, apat lamang sa pinakamataas na ranggo ng mga tao sa buong Dracodom ang maaaring pagkalooban ng titulong War Gods. My gosh! Master ba ang tawag sa kanya ng mga War Gods? Hindi naman ako nagkamali ng narinig, nanay. Napaawang ang bibig ni Megan sa gulat at hindi niya naiwasang kurutin ang hita niya para alamin kung siya nga o hindi. Nangangarap. Nang maramdaman niya ang matinding kirot mula sa kurot, naniwala siya sa wakas na hindi iyon panaginip. Hihihi. Masyado kayong mahinhin. Napangiti si Severin. Ang piging ay maaaring magsimula sa ilang sandali dahil halos lahat ay narito. Nga pala. Nagmamadali kami, kaya hindi kami nakakuha ng mga reg along pagbati para sa inyo ng asawa mo. At saka, hindi namin alam kung anong klaseng regalo ang mas gusto ng misis mo. Paano kung bigyan namin siya ng bank card para mabili niya ang gusto niya? Sabi ni Warren, lumapit siya kay Dayan at inabot ang isang bank card. Ma'am, mayroong 111 milyon sa card, at taos-puso akong umaasa na tatanggapin mo ito. Ganoon karami. Medyo natarante si Dayan dahil sa pagiging bukas palad ni Warren, lalo na nang magalang natawagin siya nito bilang ma'am. Nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki dahil dito. Salamat. Maaaring ituring ng isa si Dayan bilang uri ng tao na nakaranas ng maraming iba't ibang mga sitwasyon, ngunit sa sandaling iyon, nawalan siya ng salita dahil sa kung gaano siya kasabik. Ang tanging nagawa niya ay ngumiti at sabihin. Siguraduhing mag-enjoy ka at uminom ng mas marami mamaya. Hahaha. Syempre. Siguradong mag-e-enjoy tayo ng todo-todo. Lumapit din si Callum sabay tawa ng malakas. Pagkatapos ay naglabas siya ng bank card at sinabing, Ma'am, pakiramdam ko noon pa man ay sapat na ang ganda mo sa iyong mga larawan, ngunit ang iyong kagandahan ay higit pa sa inaasahan kapag nakikita kita ng personal. Hindi nakakagulat na ang aming master ay sabik na bumalik pagkatapos makalabas sa bilangguan. Napangiti ng awkward si Severin nang marinig iyon dahil tila walang kamalay-malay si Callum na maging si Severin mismo ay walang ideya na nanganak si Dayan ng isang anak na babae. Pagbati, Ma'am.
Binibigyan ka namin ng tig-111 milyon dahil hindi namin alam kung ano ang bibilhin para sa iyo, ngunit sana ay magkaroon ka ng maligayang pagsasama at patuloy na maging kasing bata gaya ng dati. Humakbang si Beryl at iniabot kay Diane ang bank card na may nakasulat na password. Sa wakas, nag-abot din ng card si Horace. My goodness! Kung ang bawat isa sa kanila ay nagbigay sa kanya ng $111 milyong, ang kabuuan ay magiging $444 milyon. Iyan ay masyadong mapagbigay sa kanila. Ang ilang mga bisita ay hindi napigil ang malunok sa mga nakakagulat na eksena na kanilang nasaksihan, at ang isa sa kanila ay hindi nagtagal ay nabaling ang kanilang atensyon sa mga tao mula sa South County Mansion, na ang mga ekspresyon ay pawang maasim. Hihihi. Para malaman mo, maraming tao dito ang nagsabi na gusto nilang patayin si Mr. Severin at sirain ang kasal. Humalaklak si Valerian, sinisira ang kapaligiran sa isang pangungusap. Ano? Sino sa mga taong ito ang matapang na nanggugulo? Umasim ang ekspresyon ni Horace at galit na tanong nito. Ikinalulungkot namin. Nagkamali kami, sir. Hindi namin alam na ang lahat ng mga war god at 3 pang war gods ay pupunta dito. Sa sobrang takot ni Mason ay lumuhad siya sa lupa nang hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Lumuhad si Horus sa lupa kasama ang ilang matatanda at nakiusap din. Patawarin mo kami, mga war gods. Alam na namin ngayon na nakagawa kami ng pagkakamali. Natakot din sina Stuart at Zalton, ngunit hindi sila nang ahas na lumuhad dahil sa kung gaano ito kaiya. Higit pa rito, ang pagluhod ay katumbas ng pag-amin na sila ay partikular na nagpakita upang magdulot ng gulo, kaya napagpasyahan nilang pinakamahusay na huwag lumuhad. Hindi mo alam na narito ang mga war gods at mga war chiefs. Handa ka bang sirain ang kasal kung hindi kami pumunta rito pagkapetos? Malamig na tanong ni Horace. Pagkatapos ay humingi siya ng karagdagang pagtuturo mula kay Severin. Ano ang dapat nating gawin tungkol sa kanila, guro? Dahil pumunta sila rito na naglalayong manggulo, kung gayon maaari ko bang imongkahi na patayin sila dito at ngayon? Nakangiting sinabi ni Severin. Ang pagdanak ng dugo ang huling bagay na gusto ko sa araw ng aking kasal. Ang nawawalan ng pag-asa na Mason ay biglang kumislap ng pag-asa nang marinig niya iyon at tumango ng galit na galit. Oo, tama ka. Hindi ang kasal ang lugar para doon damanak ang dugo. Kaya mas mabuting kalimutan na lang ang nangyari at umalis na tayo. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Severin ay naging sorpresa para sa kanya. Ang mga matatandang iyon ay pinahihintulutang mabuhay, ngunit ang taong ito at ang kanyang anak ay nararapat na patayin. Nagkamali ako. Pakiusap ni Horus. Alam kong mali ako. Mangyaring bigyan mo lang kami ng pagkakataong umalis. Salamat sa pagligtas sa amin. Salamat, dakilang Mr. Severin. Salamat, mga war gods. Ang mga matatanda ng Nilis ay isa-isang nagpatira pa sa lupa at nanginginig sa takot. Ngumiti ulit si Severin. Maaari na kayong umalis ngayon. Gagawin namin. Maraming salamat, Mr. Severin. Sa sobrang takot ng mga matatanda ay agad silang tumayo at umalis. Natatakot silang manatili doon ng ilang sandali. Hulihin mo ang 2 lalaking ito, patayin sila, at itapon ang kanilang mga bangkay sa labas ng lungsod para sa ipakin sa mga aso. Malamig na utos ni Severin. Tuwang-tuwa si Rachel sa narinig at agad na humakbang para mag-alok. Maaari mong ipaubaya iyon sa aking mga tao, Mr. Severin. Ilang malalakas na lalaki mula sa Serpent Hall ang agad na lumapit kay Mason at Horus. Stuart. Zalton. Hindi napigilan ni Valerian na mapangiti habang tinatawag ang 2 pinuno ng digmaan at nagtanong. Hindi ba kayo pumunta rito kasama si Mason para bigyan siya ng kamay? Bakit ang tahimik ninyong 2 ngayon? Kayong 2 ba ang manggugulo dito sa utos ni Mason? Bahagyang ipinikit ni Warren ang mga mata at tumingin sa kanilang 2. Bagamat kapwa war chief sina Stuart at Zalton, labis silang natakot sa tanong ni Warren kaya nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanilang mga noo at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Hindi. Nandito kami para batiin si Mr. Severin sa kanyang kasal.
Mabilis na sabi ni Stuart nang makaisip siya ng pinakahalatang dahilan. Pagkatapos ay idinagdag ni Zalton. Oo, tama si Stuart. Pumunta kami dito pagkatapos naming marinig ang tungkol sa reputasyon ni Mr. Severin at malaman na dito siya nagdaraos ng kanyang kasalan. Wala sa mood si Severin na tawagan ang dalawang lalaking iyon dahil nakagawa na siya ng halimbawa kay Mason at Horus na paulit-ulit na nagdulot ng gulo sa kanya. Napangiti siya ng mahina at sinabi sa kanilang dalawa. Dahil narito kayong dalawa para ipagdiwang ang aking kasal, sana ay hindi nyo ako pansinin na itanong kung nasaan ang inyong regalo sa kasal. Hindi ka naman dumating na walang dala, di ba? Syempre hindi. Mayroon akong isang sinaunang piraso ng batong pang-alahas dito at ilang mga espiritual na damo din. Oh, at mayroon din akong ilang mga bar ng ginto. Nagmamadaling sabi ni Stuart. Naghanda na rin ako ng mga regalo. Tara at irehistro natin ang ating sarili. Agad namang tumango si Zalton at inakay si Stuart sa may hawak ng rehistro ng bisita. Iyon ay isang impyerno ng isang nakakatakot na sandali. Muntik na akong mamatay sa takot. Sabi ni Zalton matapos isulat ang kanyang pangalan sa rehistro ng mga bisita. Umupo siya kasama si Stuart sa isang bakanteng sulok at pinunasan ang malamig niyang pawis. Sa sandaling iyon, sa isang maliit na eskinita na hindi kalayuan sa hotel, ang ilan sa mga matatanda ng nilis ay nanginginig sa takot. Iyon ang pinaka-nakakatakot na sandali sa aking buhay. Lahat ito ay salamat sa kabaitan ni Mr. Severin na pinayagan tayong mabuhay. Sabi ng pangalawang matanda na may nanginginig na boses. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya at maging ang kanyang mga paa ay medyo nanghihina. Kung tutuusin, sa ilalim ng mga pangyayari kanina, alam nilang papatayin sila kung kumilos sila tulad ni Horus at nagdulot ng kaguluhan sa kasal. Ang desisyon ni Severin na palayain ang lahat maliban kina Horus at Mason ay walang alinlangan na isang napakamapagbigay. Oo, kakaiba ang ugali niya sa mga ordinaryong tao, at hindi ko pinangarap na siya ang magiging master ng 4 na war gods. Bakit wala akong narinig na binanggit tungkol sa mga war gods na may master? Ang boses ng pangatlong matanda ay nanginginig gaya ng pangalawa nang magsalita siya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang figure sa bakana ng eskinita at naglakad patungo sa kanila. Nagulantang ang lahat ng matatanda nang may makitang papalapit sa kanila, ngunit nang masilayan nilang mabuti kung sino iyon ay nakahinga sila ng maluwag. Gayunpaman, medyo nagulat din sila nang makita ang taong iyon. Mr. Yule, bakit ka nandito? Tanong ng pangalawang matanda habang pinagmamasdan si Yule na papalapit sa kanya. Tumingin si Yule sa mga matatanda at hindi napigil ang sumimangot, base sa takot na ekspresyon sa bawat mukha ng mga ito, tiyak na alam niyang nasa panganib sina Mason at Horus. Ganun pa man, napuno ng ginhawa ang kanyang puso, na parang may natanggal sa kanyang mga balikat. Gayunpaman, tinanong niya sila. Nasaan ang aking ama at ang aking nakatatandang kapatid? Nag-iisip ako, at sa huli ay nagpasya akong pumunta at suriin ang sitwasyon, ngunit bago ako makapasok, nagulat ako nang makita kayong lahat na tumatakbo palabas. Pagkatapos ay sinundan ko kayong lahat hanggang sa tumigil kayo sa pagtakbo. Agad namang nagpaliwanag ang pangalawang matanda. Maswerte ka at hindi ka nakasama, kung hindi, ang mga nili ay nalipol na lahat. Patay na ang kapatid mo at ang tatay mo. Ano? Paano ito posible? Bagamat alam na ni Yule na darating iyon, nagkunwari siyang natigilan at napaatras pa ng ilang hakbang. Pagkatapos ay sinabi ng ikatlong matanda. Talagang nakakatakot na tao si Severin. Mabuti na lang at isang hakbang ka sa likuran namin, dahil malamang napatay ka rin kung sumama ka sa amin. Mabait siyang pinaalis kaming mga matatanda. At maniniwala ka ba? Kahit ang 4 na war gods ay dumalo sa kanya kasama ang 3 war chief. Ang 4 na war gods. Dumating silang lahat sa kanyang kasal. Totoo ang pagkabigla ni Yule, at hindi siya nagpapanggap. Halos hindi sumagi sa isip niya na magiging ganoon ka-impluwensya si Severin. Oo, silang 4. Hindi mo alam kung gaano kami ketekot. Ang pang-4 na matanda ay nagsabi. Dahil pinayagan na tayong umalis, dapat ay maayos din ang mga war chief na sina Stuart at Zalton, di ba? Hindi napigilan ng pangalawang elder na sabihin. Naniniwala ako.
Sila ay mga war chief, kung tutusin, at hindi naman sila maaaring patayin sa isang kapritsyo lamang. Isang malaking kaguluhan ang magbubunga kung ang isang war chief ay mapatay, at hindi rin tayo nakagalaw sa tamang oras. Ang pang-apat na matanda ay tinapik ang kanyang dibdib at sinabi sa isang traumatized na tono. Dapat nating pasalamatan ang ating mga maswerteng bituin na wala pa tayong nagawa, kung hindi, makakasama natin sina Mr. Mason at Mr. Horus sa libingan. Ito na yata ang katapusan ng mga nili. Mababawasan na ang status natin sa isang ordinaryong pamilya. Kasunod ng pagkamatay ng kasalukuyang gobernador, isang bagong tao ang dapat mahalal upang maging bagong gobernador. Hindi ito isang posisyon na maaaring manahin. Ang pangalawang elder ay naaawa na tumingin kay Yol at sinabing, kung ang mga nili ay hindi na gobernador, natatakot ako na ang ilan sa mga koneksyon na ginawa natin noon ay hindi nakapakita-kinabang. Ang ilan sa mga pamilya at puwersa ay nagpasya na iugnay ang kanilang mga sarili sa amin batay sa tanging katotohanan na ang iyong ama ang gobernador. Gayunpaman, hindi ka panipaniwalang gamaan ang pakiramdam ni Yol at sinabing may mahinang ngiti. Ayos lang. Kahit na hindi na tayo South County Mansion, maaari pa rin tayong ituring na pangalawang tier na pamilya sa South Link City hanggat nandyan pa ang mga matatanda. Sa pinakamasama, mas mababa lang tayo sa ilan sa mga first tier na pamilya. Natutuwa akong matatanggap mo ito ng buong puso. Si Severin ang uri ng tao na hindi kayang masaktan ng sinuman. Huwag mo nang isipin ang paghihiganti sa iyong kapatid at ama. Ang magagawa lang natin ay harapin ang pagkawala at magpatuloy. Paalala ng ikaapat na matanda kay Yol matapos pag-isipang mabuti ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Alam na alam ko iyon. Oras na para bumalik tayo sa South Link City. Pilit na ngumiti si Yol habang sinasabi sa mga matatanda. Sa sandaling iyon, puspusan na ang mga pagdiriwang sa bubong ng Blue Mountain Hotel, at lahat ng mga Shanahan ay masaya dahil nakuha nila ang karapatang ipagmalaki. Nakita mo na, sinasabi ko sa inyo na huwag mong saktan si Severin. Tama ako, hindi ba? Nakakapanibago na siya pala ang master ng mga war gods. Puna ni George habang umiinom kasama si Stanley. Ngumiti si Stanley at sinabing, naiintindihan ko, tatay. Wala akong pakialam sa nangyari sa nakaraan. Isa na akong sikat na internet celebrity ngayon, at maaari kong gugulin ang aking mga araw sa kasiyahan habang kumikita ng maraming pera buwan-buwan. Ito ang uri ng buhay na gusto ko, at hindi na ako mapakali na isecure ang alinman sa mga ari-arian ng mga Shanahan. Mas magiging mas mabuti pa ito pagkatapos ng isang maliit na piraso ng buhay na naabot na nila ang tugatog ay mas mahusay kaysa sa kung ano man ang nangyari sa nakaraan. Hahaha. Natutuwa ako na nalaman mo ang lahat. Mukhang naaliw si George at hindi napigil ang magbiro. Hulaan nating kailangan nating pahalagahan na natalo tayo sa pastahan ni Severin at kinailangan nating gawin ang streakang na iyon. Hindi ka sana naging celebrity sa internet kung hindi nangyari iyon. Tama ka. Hahaha. Dapat talaga magpasalamat ako sa kanya. Natawa si Stanley, at sinabing muli kay George. Dumarami na rin ang mga fans mo, tatay. Umabot na sila ng ilang milyon. Natawa rin si George. Hahaha. Hindi naman masama. Hindi ko lang akalain na magkakaroon ako ng maraming fans sa isang araw. Nga pala, ngayong patay na ang kasalukuyang gobernador, kailangan nang magsimula ang proseso ng pagpili para sa susunod na pinuno. Nakakasakit ng ulo ang lahat. Panaghoy ni Callum matapos uminom ng ilang oras. Pagkatapos ng lahat, ang South County ay nasa kanyang jurisdiction, siya ang may huling say sa kung sino ang itatalaga bilang kahalili. Nang marinig ang kanyang komento, agad na nagningning ang mga mata ni Catherine at hindi niya napigil ang magmungkahi kay Callum. Mr. Callum, maaaring hindi pa ganoon katatag ang aming pamilya, ngunit walang tanong sa lakas ni Severance. Napakahusay niyang tao, at naniniwala ako na siya ang perpektong akma upang maging gobernador. Hindi nakaimik si Severin, dahil hindi niya inaasahan na hayagang ibibigay ni Catherine ang mungkahi na iyon para lamang sa pagpapabuti ng posisyon ng kanyang pamilya. Nang marinig iyon ni Callum ay tumawa siya. Hahaha. Hindi maikakailang angkop siya para sa trabaho. Ano ba,
Maaari ko pang kunin ang hari na ipagkaloob sa kanya ang titulo ng isang war gods kung iyon ang gusto ng ating amo. Sa kasamaang palad, mukhang hindi siya interesadong maging gobernador. Siyempre gusto niya. Sino ang hindi magnanais na kumuha ng ganoong posisyon bilang prestihiyosong gobernador? Agad na nagningning ang mga mata ni Felicia nang marinig niyang may pag-asa na yumako sa trabaho si Severin. Sa paraang nakita niya, ang sinabi ni Callum tungkol sa paggawa kay Severin na isang Diyos ng digmaan ay malamang na biro, ngunit ang desisyon na gawing gobernador si Severin ay ganap na prerogative ni Callum. Kahit na ang mga Shanahan ay nasa tamang landas sa mga tuntunin ng pag-unlad, ang Brookborn ay isang maliit na lungsod pa rin at sa gayon ay maraming mga paghihigpit sa kanilang pag-unlad. Kung si Severin ang naging gobernador, maaaring samantalahin ng mga Shanahan ang kanilang relasyon sa kanya at gumawa ng kanilang marka sa isang lugar na kasing laki ng South Link City. Higit sa lahat, ang relasyon sa pagitan ni Severin at ng 4 na war gods ay nangangahulugan na walang dapat ikatakot ang mga Shanahan sa hinaharap. Tumingin si Callum kay Severin at nagtanong. Ano sa palagay mo? Gusto mo bang subukan ang iyong kamay sa pagiging gobernador? Napansin ni Severin ang umaasang mga sulyap ni na Catherine, Felicia, Megan, at lahat ng iba pa. Matapos ang tila mahabang panahon, sa wakas ay tumango siya. Napansin ni Severin ang umaasang mga sulyap ni na Catherine, Felicia, Megan, at lahat ng iba pa. Matapos ang tila mahabang panahon, sa wakas ay tumango siya at sinabi. Oo naman. Matatagpuan ang South Link City sa isang magandang lokasyon. Ang espiritual na enerhiya doon ay napakayaman, at marami rin ang mga mapagkukunan ng pagsasanay, kaya sa palagay ko wala akong pagpipilian kundi ang atubili na sumang-ayon. Walang imak ang lahat ng naroon. Ano ba ang ginagawa niya? Nagtataka sila. Ang pagiging susunod na gobernador ay may napakataas na katayuan, at marami sa mas maliliit na mansyon ng lungsod ang kailangang sumagot sa isang mansyon ng county na kailangan pang mag-alok ng bahagi ng kanilang mga kita sa mansyon ng county bawat taon. Hahaha. Mahusay. Mayroon akong mas kaunting bagay na dapat ipag-alala ngayong naibigay mo na ang iyong pag-aproba. Mag-aanunsyo ako sa South Link City pagdating ng panahon, at malapit nang malaman ng publiko na ikaw ay itatalaga sa loob ng 7 araw. Ayos lang ba iyon sa iyo? Natatawang sabi ni Callum na sana ay may talaga agad si Severin. Siyempre, magiging kahanga-hanga iyan. Magsasagawa kami ng mga pagsasaayos para sa aming mga asset sa Brookburn sa loob ng susunod na mga araw, at pagkatapos ay maaari na naming simulan ang pag-iimpake ng aming mga bag upang lumipat doon. Ibebenta namin ang anumang mga ari-arian na maaaring ibenta, at magkakaroon kami ng isang tao na mamahala sa iba. Nasa sabik na sabi agad ni Catherine. Ngumiti ng pilit si Severin. Ang kanyang pagsasaalang-alang sa pagtanggap ng alok ay ang lokasyon ng South Link City, na siyang pinakasentro ng South County. Sa gayon ay magiging mas maginhawa para sa iba pang mga bulwagan na bisitahin siya doon, kaya naman pumayag siya noong una. Nang maglaon ng tanghali, ang lahat ay nagkaroon ng isang kahangahangang oras na umiinom, at hindi hanggang gabi na ang 4 na Diyos ng digmaan ay umalis sa kanilang mga helikopter. Ang iba pang mga panauhin ay nagsimulang umalis ng sunod-sunod nang umalis ang mga war gods at mga war chiefs. Binabati kita, Catherine. Malapit ka nang maging miyembro ng South County Mansion. Alagaan mo ang Brookburn Mansion kung sakaling magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Nakangiting nagpaalam si Zachariah kay Catherine. Hahaha. Siyempre, siyempre. Nakangiti si Catherine hanggang tenga. Hindi niya akalain na mabubuhay siya para makita ang isang napakagandang araw. Kinagabihan, pumunta si Severin sa kwarto ni Diane na may ngiti sa labi at sinabi sa kanya. Honey, hindi mo ako itataboy sa gabi ng ating kasal, di ba? Si Diane ay nanginginig pa rin dahil sa kagalakan, ngunit nauutol niyang inilibot ang kanyang mga mata kay Severin at sinabing. Akala ko ba gagawa ka ulit ng alchemy ngayong gabi? Mukhang nagsusumikap ka sa alchemy nitong nakaraang 2 araw. Si Severin ay humakbang pasulong,
inilagay ang kanyang mga braso sa baywang ni Dayan, at sinabing, "Bakit ako makikialam sa alchemy kung ngayong gabi ang gabi ng ating kasal? Mayroon din akong isang magandang babae na naghihintay sa akin dito." Bahagyang namula ang pisngi ni Dayan habang sinasabi kay Severin, "Bakit ba ang gulo ng gabi ng kasal natin? Dalaga na ang anak natin. Pinapahiya mo ako kapag sinabi mo lahat ng yan." Nakangiting sagot ni Severin. "Siya nga pala, honey, magiging asawa ka ng isang gobernador. Ano ang nararamdaman mo? Masaya ka ba?" Bahagyang ngumiti si Dayan. "Noong nasaraan ako, ang inaasahan ko lang ay yumaman. Ang pangunahing dahilan kung bakit naisip ko iyon ay dahil ayokong magdusa si Celine. Ngayong may pera na ako, pakiramdam ko ay mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa anupaman. Ang pera ngayon ay naging numero na lang para sa akin, at kontento na akong may pagkain sa ating mga mesa, damit na isusuot, at kalayaang makabili ng anumang gusto namin." Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya. "Sa kabaligtaran, mas interesado akong magtagumpay sa pagiging isang profound master. Mas maaga, mas mabuti. Napagtanto ko pagkatapos ng aking pambihirang tagumpay na hindi lamang ang aking bilis at lakas ang naiiba. Maging ang aking pisikal na fitness ay bumuti, at hindi rin ganoon kadali para sa akin na magkaroon ng sipon." Nakangiting sabi ni Severin. "Siyempre, ang mas mataas na tagumpay ay nagdadala ng mas mahusay na mga benepisyo, at kung ang iyong natamo ay umabot sa isang tiyak na antas, kahit na ang iyong buhay ay maaaring madagdagan upang mabuhay ka ng mas matagal. Ang ilan ay nakakakuha pa ng napakalaking halaga ng panlaban sa pinsala sa katawan at hindi man lang naapektuhan ng karamihan sa mga lason. Para sa mga kababaihan, sila ay magiging mas maganda at mananatili ang kanilang kabataan. Talaga. Lalo akong nasasabik kapag sinabi mo yan." Puno ng pananabik ang mga mata ni Dayan nang marinig iyon. Naisip niya ito sandali at tinanong si Severin. "Nga pala, kumusta na ang alchemy mo? Marahil ay tumaas ng malaki ang success rate ngayon, di ba?" Bahagyang napangiti si Severin habang may pagmamalaki na sinabi, "Hahaha. Hindi lang ang success rate ang tumaas ng malaki. Isa na akong first grade medium rank alchemist. Nangangahulugan ba iyon na nagawa mong pinuhin ang mga first grade na medium rank na table task?" Napasinghap si Dayan nang marinig iyon at hindi napigil ang mapabulalas. "Napakaganda mo, honey. Mahal na mahal kita. Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi na ako magkukulang ng mga table task kapag naabot ko na ang antas ng isang profound master?" Tumawa si Severin. "Oo naman syempre. Sa kasamaang palad, 2 lang ang na-refine ko kahapon, kaya ang rate ng tagumpay ay itinuturing na medyo mababa. Kailangan kong magsumikap para madagdagan ito." Pagkasabi noon ay hinalikan niya ang malarosas na pisngi ni Dayan at iniba ang usapan. "Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito, honey. Gabi na, at matulog na tayo." Sige." Namumula pa si Dayan habang nakayuko. Kinaumagahan, nawala ang mga advertisement ng kasal sa lahat ng istasyon ng pampublikong sasakyan ng Brookbourne, ngunit mayroon pa ring ilang mga talakayan sa mga tao tungkol sa biglaang paglitaw ng 4 na war gods sa kasal. Siyempre, dahil walang sino man ang pinapayagang magdala ng kanilang mga cellphone, ang mga naturang pahayag ay nagdulot ng matinding pag-aalinlangan mula sa iba na naniniwala na ang mga taong gumagawa ng mga pahayag ay nagyayabang lamang. Maraming tao ang hindi naniniwala dito, ngunit ang kanilang paniniwala ay hindi nagtagal ay hinamon ng ang parehong pahayag ay inulit ng maraming third tier, second tier, at kahit na first tier upper class na mga pamilya, hindi banggitin ang Brookbourne Mansion. Sa mga siyanahan, ginawa ang mga paghahanda upang itapon ang kanilang mga ari-arian, kabilang ang mga maaaring i-cash out mula sa stock market. Ang lahat ay nabigla para sa paglipat sa South Link City, at lahat sila ay sabik na magtatag ng kanilang sarili doon sa lalong madaling panahon.